Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Ryan Ibeda, kasali sa Group 1, which is, ang name ng group namin is Rabita. And then, ako yung magdi-discuss about sa number 3 na yung sa types of ORF. So, ang akin is yung ORF, ALAM, or yung general siya. Okay. So, ang ORF ALAM ay ang nilalaman niya is yung mga common custom. Okay, yung mga common na custom ng mga tao, which is prevalent everywhere among all people, or which is laganap siya, or karaniwan na ginagamit ng marami, or karaniwan ginagamit ng mga tao, regardless kung anong generation man yan siya, kung generation man siya nung mga 90s or 21st century or nung mga old pa, is regardless of the time, nakaraniwan pa rin siyang ginagamit ng general, no? General, which is yung like isang country. So, yun ang pinopoint dyan. Ang ORF ALAM, na common custom siya na ginagamit ng mga tao na regardless of the time. So, pero as a general na siya, as a whole or as country. So, yun ang gumagamit. Pwede siyang verbal, which is yung katulad ng phrase, verbal and phrase na types ng ORF is yung verbal pati yung practice. So, regardless kung verbal man siya or practice, napasok siya dito sa ORF ALAM, according dun sa nabasa ko, as long as general siyang ginagamit. Or, ang explanation pa ng ORF ALAM, na ito yung mga customs na kumbaga agreed yung buong tao dun agad-agad. Everywhere. Sa isang country na yun, usually lahat sila is custom nila yun. So, ginagawa nila yun. And, at saka, according dito sa nabasa ko kay Ibn Abidin, says na yung paggamit daw ng ORF na to is abided, kumbaga, lahat ng mga tao sa isang countries na yun is ginagawa niya. Yun na yun siya. Regardless kung ancient man siya or modern people man ito, na ino-observe yun at ginagawa yun. So, yun yung explanation ng ORF ALAM. So, ang parati lang natin natatandaan na yung ORF ALAM na general siya, na ginagamit at laganap na ginagamit ng ng lahat ng tao dun sa isang country, regardless kung modern man siya or ancient, 90s man siya, old school man siya, or 21st century. So, yun ay ginagamit ng lahat ng tao doon. So, yun ang ORF ALAM. Pwede siya sa verbal, at saka pwede siya sa practice, as long as general siyang ginagamit ng mga tao doon. So, para mas maintindihan natin, may mga example dito. Number 1 na example, ang first example is yung in a give and take sale or buy alta ati, it is normally concluded without utterance of offer and acceptance. So, ito sa number 1 is, ang example nito, kunwari, like, nasa Pilipinas tayo. Kunwari dito sa Pilipinas. Pag pumunta ka ng supermarket, kasi ito daw yung sa pamimili ito, yung give and take sale. Kunwari, major example niya. Pag punta mo ng supermarket, sa groceryhan, pag bibili ka ng, kunwari yung Colgate, na pag bibili ka, ayun na talaga yung price niya. Pagpunta mo sa cashier, hindi ka na makikipag-bargain doon. Hindi ka natatawad doon na, miss, pwede bang Kasi automatically, ORF na yun siya na kung tag 75 yung Colgate, 75 talaga. Hindi ka na pwede mag-bargain doon na mag-change mo pa or tatawad-tawad ka pa. So, dito sa ORF ALAM, at saka dito sa example niya na yung buy altaati, according dun sa nabasa ko, ang pasok lang dito is yung mga binibenta sa give and take sale or buy and sell na
yung mga commodities, so na nasa supermarket or mayroon yung may mga fixed price na siya. Hindi dito pasok yung mga real estate, yung mga lupa, yung mga bahay, kasi yun is pwede kang tumawad dun. So hindi yun dun pasok. So number 2 na examples is yung Malaysians enter homes leaving shoes outside. Yung mga sa Malaysia, yung mga tao doon is laganap na sa kanila doon na ugali nila na pagpapasok sila ng bahay, iniiwan yung shoes sa labas. Kumbaga hindi nila pinapasok yung shoes nila. Unlike sa Jordanians na kasi tingnan mo, pinag-compare niya para mas maintindihan. Ibig sabihin sa Malaysians, pagpunta mo agad sa Malaysia, lahat ng makikita mo dun na family or per house, yung mga shoes na nasa labas, automatically iniiwan dun. No, hindi mo ipapasok yung slipper mo. So, kasi yun ang customs nila dun. Yun ang orf nila dun as general. And then, pero sa Jordanians, hindi ganun dun. Kasi ibig sabihin, sa Jordanians, pinapasok yung shoes automatically. So, pwede tayo makarelate dito sa Malaysians na same as sa mga Moro, sa atin din na mga Muslims dito sa Pilipinas, ganun din ang ugali natin. Iniiwan yung shoes sa labas. So, yun ang number 2 na example. And then, number 3 na example is yung taking a public bath. Yung maliligo ka sa public bath. Kasi may mga places na merong public bath in relation. Tapos, babayaran mo yun siya automatically. Kunwari kung ang bayad dun is 20 pesos, 20 pa rin yung ibabayad mo. Kahit na ilang tubig man yung magasto mo, ilang balde man ang niligo mo, is basta 20 yung babayaran mo. So, kahit saan ka, kunwari sa isang lugar na ito, na ganun ang ugali nila, is kahit saan ka, is ganun yung babayaran mo doon. So, kasali pa sa mga nabasa ko na example is, ng Urf al-Am as general is yung mga clothings, yung mga pananamit ng mga tao. Example is Saudi Arabia. Automatically, pagpunta mo doon, lahat ng babae doon nakaabaya na black. Black ang suot. So, pagpunta mo doon, alam mo agad na yun ang urf nila doon is magsusuot ng black. So, kasi, like sa Saudi Arabia, ganun manuot doon yung mga babae. Which is kabaliktaran naman sa Asia or like sa Malaysia. So, sa Malaysia, usually, ang mga suot-suot doon ng mga girls is yung mga pastel color, like mga pink, light pink, mga mint green. So, ganun yung may mga color yung sa kanila. Hindi katulad sa Saudi Arabia. And then, ang pang-lima na example na nabasa ko is which is ito na yung last is yung mga furniture. Mayroon din kanya-kanyang country na ganito yung specific na ganito yung general na ginagamit nilang furniture. So yun ang Urf al-Am. Yun lang yung sa akin na report. So yun lang. Sana naintindihan natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.